Inagaw nila ang lahat sa akin. Habang ako'y nagdurusa sa malamig na kalsada, nagpapakasasa sila sa yaman ko. Wala kang kwenta, basura ka lang. Sigaw ng asawa kong ipinagpalit ako sa isang haliparot. Ngunit hindi nila alam, hawak ko ang sinturon ng kanilang buhay. Babangon ako mula sa abo at dudurugin ko ang kanilang huwad na imperyo. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang inang walang tinira, kundi ang paghihiganti? Inagaw nila ang lahat sa akin. Habang ako ay nagdurusa sa malamig na kalsada, nagpapakasasa sila sa yaman na pinaghirapan ko. Wala kang kwenta, basura ka lang. Iyan ang isinigaw ng asawa kong ipinagpalit ako sa isang haliparot. Ngunit hindi nila alam, hawak ko ang sinturon ng kanilang buhay. Babangon ako mula sa abo at dudurugin ko ang kanilang huwad na imperyo. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang inang walang tinira, kundi ang paghihiganti? Wala kang kwentang manugang. Palamunin na nga, nakuha mo pang magnanakaw sa sariling kumpanya ng pamilya ko. Bumagsak ang isang makapal na bundle ng mga pekeng resibo sa mukha ni Avelina. Nagkalat ang mga piraso ng papel sa malamig na sahig na marmol. Nakaupo siya sa isang sulok ng sala, maingat at matiyagang tinatahi ang punit sa paboritong coat ng asawang si Sebastian upang magamit nito sa isang mahalagang pulong kinabukasan. Napatigil ang karayom sa kanyang panginginig ng mga daliri. Isang masakit na kabalintunaan ang kanyang kinakaharap. Ibinibigay niya ang huling patak ng kanyang pagmamahal at serbisyo. Ngunit pinararatangan siyang magnanakaw ng mismong pamilyang pinagsisilbihan niya ng walang kapalit. Nanigas ang buong katawan ni Avelina. Tila may nakabara sa kanyang lalamunan na pumipigil sa kanyang paghinga, habang ang lamig ay mabilis na gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang dibdib. Ang karayom na hawak niya ay bumaon ng bahagya sa kanyang daliri, ngunit hindi niya ininda ang hapdi ng laman kumpara sa matinding kirot na sumisira sa kanyang puso at pagkatao. Ma, ano pong sinasabi ninyo? Wala po akong kinukuha kahit isang sentimo. Nahihirapang usal ni Avelina. Pilit na pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha habang nakatingin sa nag-aapoy na mga mata ni Doña Carmela. Huwag mo akong tawaging ma, dahil kailanman ay hindi kita itinuring na pamilya. Kung hindi dahil sa utang na loob mo sa pagpulot namin sa iyo mula sa kahirapan, matagal ka na sanang patay sa gutom. Tapos ito ang igaganti mo sa mga De La Cruz? Nanggagalaiting sigaw ng matanda. Mahigpit na nakakuyom ang kabilang kamay ni Doña Carmela sa mga susi ng main vault ng bahay. Isang maliit at nakapagtatakang katanungan ang dumaan sa litong isipan ni Avelina. Bakit kinakabahan at chinecheck ni Doña Carmela ang vault ngayong gabi, gayong wala namang inaasahang malaking transaksyon sa kumpanya? Bago pa man makapag-isip ng malalim si Avelina, bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Pumasok si Sebastian, ang lalaking pinag-alayan niya ng 15 taon ng kanyang buhay, talino at pawis. Ngunit hindi ito nag-iisa. Nakakapit sa braso ni Sebastian ang isang nakababatang babae, si Lorna. Nakangiti ito ng buong yabang habang pilit na inilalantad at hinihimas ang umbok ng kanyang tiyan. Tama na ang drama, Avelina. Iligpit mo na ang mga gamit mo at lumayas ka na sa pamamahay ko. Hindi ko na kayang sikmurain ang pamumuhay kasama ang isang magnanakaw na tulad mo. Malamig at walang pusong pahayag ni Sebastian habang inaalalayan si Lorna patungo sa mamahaling sofa na tila isang reyna. At isa pa, kailangan na ng tahimik at malinis na kapaligiran ni Lorna. Siya ang magbibigay sa akin ng tunay na tagapagmana, ang anak na lalaking hindi mo kailanman naibigay. Gumuho ang buong mundo ni Avelina. Ang lalaking ipinagtatahi niya ng damit ilang sandali lamang ang nakalipas ay siya ring lalaking pumupunit sa kanyang pagkatao sa harap ng ibang babae. Ang bawat salita ni Sebastian ay parang matatalim na patalim na sunod-sunod na ibinabaon sa kanyang tiyan. Sa mga sandaling iyon, isang pamilyar at nakadudurog na tinig ang pumasok sa kanyang pandinig.
Rinig na rinig niya ang pag-iyak at pagmamakaawa ng kanyang 7 taong gulang na anak na si Mika mula sa itaas. Nakakandado ang kwarto ng bata. Pilit na kinakalampag ang pintuan at sumisigaw na huwag saktan o paalisin ang kanyang ina. Mika! Anak ko! Tangkang pagtakbo ni Avelina patungo sa hagdanan, ngunit mabilis siyang hinawakan ng 2 malalaking tauhan ni Doña Carmela. Nagpumiglas siya ng buong lakas, kinakalmot ang mga kamay na pumipigil sa kanya, ngunit masyadong mahina ang kanyang katawan kumpara sa mga bantay. Huwag mong idamay ang apo ko sa dumi mo. Ilabas na ang babaeng iyan at huwag nang papasugin muli. Utos ni Doña Carmela na walang kahit anong bahid ng awa. Kinaladkad si Avelina papalabas ng mansyon na parang isang sako ng basura na wala ng silbi. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa magaspang na semento hanggang sa maitulak siya palabas ng mataas na gate. Kasabay ng pagbagsak niya sa malamig na kalsada ay ang biglaang pagbuhos ng napakalakas na ulan na tila nakikisimpatiya ang kalangitan sa pagkawasak ng isang ina. Wala siyang dalang kahit ano, tanging ang manipis na damit na suot niya lamang ang kanyang panlaban sa walang awang lamig ng gabi. Pilit siyang bumangon, nanginginig ang buong katawan sa pinaghalong lamig at matinding pighati. Nangapa ang kanyang mga sugatang kamay sa madilim at maputik na kalsada hanggang sa may makapa siyang isang maliit na bagay. Isa itong lukot at putikang litrato ni Mika na nahulog mula sa kanyang bulsa habang kinakaladkad siya palabas. Nanginginig ang mga kamay ni Avelina habang maingat na pinupunasan ng putik sa mukha ng kanyang anak gamit ang basang laylayan ng kanyang damit. Niyakap niya ang maliit na piraso ng papel sa kanyang dibdib na tila ba ito na lamang ang tanging natitirang dugtong ng kanyang paghinga. Tumingala siya sa kalangitan. Ang matinding sakit ay umabot na sa sukdulan kung saan wala na siyang maramdaman kundi pamamanhid at kawalan ng pag-asa. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Bumagsak ang kanyang mahinang katawan sa gitna ng malamig at sementadong daan. Sa huling sandali ng kanyang ulirat, nakita niya ang nakakapasong liwanag ng 2 matalim na ilaw ng isang sasakyan na napakabilis na paparating sa kanyang direksyon. Ang matalim na liwanag ng sasakyan ay tila humiwa sa kadiliman ng gabi, habang ang tunog ng pagkaskas ng mga gulong sa basang kalsada ay lumikha ng isang matinding init at amoy ng nasunog na goma sa gitna ng ulan. Huminto ang sasakyan, ilang pulgada lamang mula sa lupaypay na katawan ni Avelina. Isang lalaki ang mabilis na bumaba. Ang kanyang mga hakbang ay lumilikha ng mga tilamsik ng tubig sa bawat pagtakbo patungo sa kalsada. Avelina! Avelina! Gising! Ang boses na yon ay pamilyar, puno ng pag-aalala at tila isang lunas na sumusugat sa katahimikan ng gabi. Si Ricardo Navarro o Rico, ang kaibigan sa kabataan na matagal na niyang hindi nakikita, ang siyang nakatagpo sa kanya sa bingit ng kamatayan. Binuhat ni Rico ang malamig at nanghihinang katawan ni Avelina. Ang kanyang mga bisig ay nagsilbing proteksyon laban sa malupit na hagupit ng bagyo. Nagising si Avelina sa isang silid na puno ng init at amoy ng malinis na lino. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bintana ay tila mga daliri ng nakaraan na kumatok sa kanyang kamalayan. Ngunit ang malambot na kumot na nakabalot sa kanya ay nagpaalala sa kanya na wala na siya sa kalsada. Marahan siyang bumangon, ramdam ang bigat ng kanyang mga talukap at ang hapdi ng kanyang mga sugat na nalinis na at nabalutan ng benda. Pumasok si Rico sa silid, bit-bit ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Ang usok na nagmumula sa pagkain ay tila isang yakap na nagpapagaan sa naninigas na dibdib ni Avelina. Inilapag ni Rico ang pagkain sa maliit na lamesa at naupo sa tabi ng kama. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng respeto at pagmamahal na matagal nang ipinagkait kay Avelina. Uminom ka muna nito, Avelina. Safe ka na rito. Walang mananakit sa iyo sa bahay ko. Banayad na sabi ni Rico
habang inaalalayan siyang humigop ng sabaw. Sa bawat higop ni Avelina, tila unta-unting nagbabalik ang init sa kanyang daluyan ng dugo. Ngunit kasabay nito ang pagbabalik ng mapait na alaala ng pagtataksil. Rico, pinaratangan nila ako. Ang kumpanya, ang pera. Wala akong kinuha. Gumaralgal ang kanyang boses, puno ng pait at kawalan ng katarungan. Tumayo si Rico at kinuha ang isang laptop mula sa kanyang mesa. Bilang isang mahusay na abogado at eksperto sa pagsusuri ng mga dokumento, hindi siya tumigil hanggat hindi nakakakuha ng kasagutan. Alam ko, Avelina, kaya bago ka pa magising, gumawa na ako ng paraan para malaman ang totoo. Tingnan mo ito. Ipinakita ni Rico ang mga record ng bank transfer na nakuha niya sa pamamagitan ng kanyang mga legal na koneksyon. Ang mga dokumento ay malinaw at hindi maitatatawa. Ang pera na sinasabing ninakaw ni Avelina mula sa pondo ng De La Cruz ay inilipat sa isang lihim na account na nakapangalan kay Lorna. At ang nag-utos ng transfer? Walang iba kundi si Sebastian. Ginamit ka lang nila, Avelina. Ginamit nila ang kabutihan mo para pagtakpan ang sarili nilang mga kasalanan. Ang sinasabi nilang utang na loob na dapat mong bayaran ay isang malaking kasinungalingan para gawin kang bilanggo sa sarili mong pamamahay. Mariing pahayag ni Rico, ang kanyang tinig ay puno ng galit para sa mga taong umabuso sa kaibigan. Napahilig ang ulo ni Avelina sa unan. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy patungo sa kanyang mga tenga. Naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam, hindi lamang lungkot, kundi isang uri ng kalayaan. Ang tanikala ng utang na loob na 15 taon niyang dinala ay tuluyan ng naputol. Hindi siya ang may utang, sila ang may malaking atraso sa kanya. Sa kalagitnaan ng katahimikan, napansin ni Avelina si Rico na lumuhod sa paanan ng kama. Kinuha nito ang kanyang mga sapatos na puno ng putik at dumi mula sa kalsada. Sa halip na itapon ang mga ito, kumuha si Rico ng isang malinis na basahan at maingat na pinunasan ang bawat bahagi ng sapatos. Ang bawat kuskos ay tila isang seremonya ng pagbabalik ng kanyang dangal. Walang sinasabi si Rico, ngunit ang kanyang pagyuko at paglilinis sa mga kagamitan ni Avelina ay nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga, na siya ay karapat-dapat igalang. Bakit mo ito ginagawa, Rico? Mahinang tanong ni Avelina. Tumigil si Rico at tumingala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tapat at malalim. Dahil nakita kita nung wala ka pang kahit ano, Avelina. At alam ko na ang pusong yan ang nagpatayo sa imperyo ng mga De La Cruz. Hindi ka nila deserve, pero tutulungan kita na bawin ang lahat ng nararapat sa iyo. Muling nabuhay ang pag-asa sa puso ni Avelina, isang maliit na ningas na handang lumaki at tupukin ang lahat ng kasinungalingan. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang cellphone na naiwan sa gilid ng kama ay umilaw. Isang video message siyang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Nang buksan niya ang mensahe, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Sa screen ng telepono, nakita niya ang kanyang anak na si Mika na nakaupo sa sahig ng isang madilim na silid, humihikbi at tinatawag ang kanyang pangalan. Sa background, maririnig ang mapang-uyam na tawa ni Lorna. "Oh, kumusta ang pagtulog sa kalsada, Avelina? Huwag kang mag-alala sa anak mo. Tuturuan ko siyang kalimutan ang pangalan ng nanay niyang magnanakaw. Dito na siya sa akin, sa totoong reyna ng bahay na ito." Ang boses ni Lorna ay parang kamandag na sumasakal sa pandinig ni Avelina. Nanginig ang mga kamay ni Avelina hanggang sa mabitawan niya ang telepono. Ang boses ng umiiyak na si Mika ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang kumpas ng pighati na humihingi ng saklolo. Napatingin siya kay Rico, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at nag-aapoy na determinasyon. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina upang iligtas ang kanyang anak mula sa kamay ng mga halimaw?
Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila hinihila ng mga tinig na narinig niya sa video. Isang kumpas ng pighati na nag-uutos sa kanya na huwag sumuko. Sa tulong ni Rico, dahan-dahang lumakad si Avelina sa makitid na eskinita ng kanyang kinalakihan kung saan ang amoy ng luma at basang kahoy ay humahalo sa halimuyak ng mga pampalasa mula sa mga kalapit na dampa. Ang bawat hakbang niya sa mabuhay na hagdanan ng dati nilang tahanan ay lumilikha ng marahang pagdaing ng kahoy. Tila bumubulong ang bawat baitang ng mga alaalang matagal nang nakabaon sa limot. Narating niya ang isang sulok kung saan ang sikat ng araw ay bahagyang sumisilip sa pagitan ng mga butas na yero. Doon, sa ilalim ng isang maluwag na tabla sa sahig, matatagpuan ang isang lumang kahon ng biskwit na balot na ng makapal na kalawang. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahang binubuksan ang takip nito na lumilikha ng isang matinis na tunog ng metal na nagkiskisan sa katahimikan ng silid. Sa loob ng kahon, natagpuan ni Avelina ang mga kupas na larawan at ang isang dokumentong may opisyal na selyo ng pamahalaan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang nakasulat. Ang patent para sa orihinal na timpla ng pampalasa na naging pundasyon ng imperyo ng mga De La Cruz ay nakapangalan pala sa kanyang yumaong ama, si Arturo. Sa loob ng 15 taon, naniwala siya sa kasinungalingan ni Doña Carmela na sila ang sumagip sa kanya mula sa gutom. Ngunit ang katotohanan ay mas mapait pa sa kahit anong lason. Ninakaw ng pamilya De La Cruz ang katalinuhan ng kanyang ama at ginamit ang kanyang sariling mga kamay upang perpektuhin ang nakaw na kayamanan. Legal na sa iyo ang kaluluwa ng negosyo nila, Avelina. Ang mga gusali at truck ay sa kanila. Pero ang lasa na hinahanap-hanap ng buong bansa ay sa ama mo. Sila ang may utang sa iyo, hindi ikaw sa kanila. Seryosong paliwanag ni Rico habang tinitingnan ang mga lumang papel. Ang kanyang tinig ay puno ng paninindigan, tila isang matibay na haligi na handang sumuporta sa anumang pasya ni Avelina. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Kinuha ni Avelina ang isang lumang apron na pag-aari ng kanyang ama, na may mga mantsa pa ng iba't ibang pampalasa at amoy ng tuyong paminta. Isinuot niya ito at marahang itinali sa kanyang likuran. Ang bawat simuhit ng tali ay tila isang baluti na nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang katawan. Hindi na siya ang aliping si Avelina na yumuyuko sa harap ng mga De La Cruz. Siya na ang tagapagmana ng tunay na sining na ninakaw mula sa kanyang dugo. Hindi ko sila idedemanda agad, Rico. Gusto kong makita kung paano sila magkakandara pa kapag nawala ang tanging bagay na nagpapatayo sa kanila. Bulong ni Avelina, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng talas na hindi kailanman nakita ni Sebastian. Habang nag-aayos sila ng mga gamit, bahagyang naalingaw-ngaw ang tunog ng telebisyon mula sa kabilang bahay. Isang balita ang kumuha sa atensyon ni Avelina. Sa screen, nakangiting ipinapakita ni Sebastian ang isang bagong linya ng mga produkto na ilulunsad ng kanilang kumpanya sa susunod na linggo. Ang puso ni Avelina ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang disenyo ng pakete. Iyon ang recipe na kasalukuyan niyang pinipino bago siya palayasin sa mansyon. Isang timpla na kulang pa sa isang mahalagang sangkap upang maging ligtas at masarap. Ang pagmamayabang ni Sebastian sa telebisyon ay tila isang malakas na sampal sa katotohanan. Alam ni Avelina na ang timplang iyon ay hindi pa tapos at maaaring magdulot ng hindi magandang reaksyon sa mga mamimili kung hindi maitatama. Ngunit sa likod ng mga papel sa kahon, nakakita rin siya ng isang punit na liham na may sulat kamay ng kanyang ama ilang araw bago ito pumanaw. May mga salitang nabanggit tungkol sa isang banta mula sa isang taong pinagkatiwalaan nito. Ang pagkamatay ng kanyang ama na akala niya ay aksidente lamang ay biglang nabalot ng isang makapal na ulap ng pagdududa.
Habang nakatingin sa nagyayabang na mukha ng kanyang asawa sa screen, naramdaman ni Avelina ang isang malamig na kilabot. Hindi lamang pala pagnanakaw ng yaman ang kasalanan ng mga De La Cruz sa kanya. Isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Tila isang karayom na tumutusok sa bawat alaala niya. Kung nakuha nila ang recipe ng kanyang ama sa ganitong paraan, ano pa ang kaya nilang gawin para lamang mapanatili ang kanilang kapangyarihan? Sa loob ng isang maliit at tago na kusinang inihanda ni Rico, ang bawat galaw ni Avelina ay tila isang ritual ng pagbabayad puri. Ang usok na nagmumula sa nagbabagang ulahang uling ay marahang humahalo sa halimuyak ng sariwang paminta at tuyong dahon ng laurel na kanyang dinidikdik. Wala na ang marangyang kagamitan ng mansyong De La Cruz, ngunit sa bawat pag-ikot ng kahoy na sandok sa loob ng makapal na kaldero, naramdaman ni Avelina ang isang uri ng kapangyarihang hindi kailanman naibigay sa kanya ng pera ni Sebastian. Ang tunog ng kumukulong sarsa ay tila isang awit ng pag-asa, habang ang mga bula sa ibabaw ay sumasabog nang may kasamang pangako ng tagumpay. I think this is it, Rico. Ang tamang balanse ng tamis, anghang, at ang lihim na linamnam na pilit nilang ninanakaw. Bulong ni Avelina habang tinitikman ang sarsa mula sa dulo ng kutsara. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang ningning na matagal nang nabaon sa ilalim ng mga pasakit. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon ng mga De La Cruz, ang katahimikan ay nabahira ng matinding tensyon. Nag-organisa si Lorna ng isang mahalagang salo-salo para sa mga malalaking mamumuhunan sa hangaring patunayan kay Doña Carmela na kaya niyang palitan si Avelina. Ngunit ang bawat putahing inihahain ay tila kulang sa kaluluwa. Ang mga bisita ay marahang nagbubulungan habang tinitingnan ang matabang na kulay ng ulam at ang ilan ay hindi man lang magawang ubusin ang unang subo. Sebastian, bakit ganito ang lasa nito? Hindi ba ito ang bagong formula na ipinagmamalaki mo? Tanong ng isang matandang investor habang inilalapag ang kubyertos na lumikha ng isang malamig na tunog ng metal sa ibabaw ng porselanang plato. Namutla si Sebastian habang pilit na humahanap ng idadahilan. Sa kanyang isipan, nagsimulang gumapang ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang produksyon sa pabrika ay bumabagal at ang mga batch ng pampalasa na inilalabas nila ay hindi pumapasa sa quality control. Napagtanto niya na kahit hawak niya ang mga nakasulat na sangkap, tanging ang mga kamay lamang ni Avelina ang nakakaalam ng tamang oras at tamang init upang mabuhay ang lasa ng kanilang imperyo. Sa gitna ng kaguluhan sa mansyon, si Avelina naman ay humarap sa isang malaking distributor ng pagkain gamit ang pangalang Amana. Sa harap ng mga opisyal, ipinakita niya ang kanyang produkto nang may dignidad at talas ng isipan. Hindi siya nagmakaawa. Bagkus, hinayaan niyang ang bansa ng kanyang mga pampalasa ang magsalita para sa kanya. Ang manager ng distribution firm ay tila na hipnotismo sa lalim ng kanyang kaalaman at agad na nagpakita ng interes sa bagong brand na ito na tila may dalang kwento ng tradisyon at pag-ibig. Nang matapos ang mahabang araw, naupo sina Avelina at Rico sa maliit na mesa sa kanilang tinitirhan. Ang pagod sa mga balikat ni Avelina ay tila naglalaho sa tuwing nakikita niya ang suporta sa mga mata ni Rico. Habang abala si Avelina sa pag-aayos ng mga sample, napansin ni Rico ang isang maliit na bahid ng puting harina sa dulo ng pisngi ng babae. Avelina, sandali lang. Dahan-dahang usal ni Rico, hindi siya gumamit ng panyo. Sa halip, ginamit niya ang kanyang hinlalaki upang marahang haplusin ang pisngi ni Avelina upang alisin ang mantsa. Ang haplos na yon ay tila tumagal ng ilang segundo. Nagdulot ng isang kakaibang kaba at init na gumapang sa dibdib ni Avelina. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng mga emosyong hindi kailangang bigkasin. Isang banayad na paghanga at isang malalim na pangako ng proteksyon. Mabilis na nagiwas ng tingin si Avelina
Ramdam ang pamumula ng kanyang mukha sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya. Salamat, Rico. Sa lahat. Mahinang sabi ni Avelina. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa kilig na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay nabalot ng misteryo nang makatanggap si Rico ng isang email mula sa isang hindi kilalang account. Isang VIP investor mula sa Maynila ang nagpapahayag ng kagustuhang maglagak ng milyon-milyong piso sa brand na Amana. Ngunit may isang kakaibang kondisyon. Nais nitong manatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan hanggang sa araw ng formal na paglulunsad. Habang iniisip nila ang bagong balitang ito, sa loob ng madilim na mansyon ng mga De La Cruz, isang maliit na anino ang dahan-dahang gumagalaw patungo sa malaking gate. Si Mika, na hindi na makatiis sa kalupitan ni Lorna at sa pangungulila sa kanyang ina, ay nagawang buksan ang kandado ng kanyang silid gamit ang isang maliit na hairpin na itinago niya. Ang bata ay nanginginig sa takot habang tinitingnan ang malawak at madilim na kalsada sa labas ng kanilang bakod. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang suot niyang manipis na pantulog at ang matinding pagnanais na mahanap ang tanging taong nagparamdam sa kanya ng tunay na tahanan. Sa bawat hakbang ni Mika palabas ng mansyon, ang tunog ng kanyang maliliit na paa sa magaspang na semento ay tila isang mabilis na tibok ng pusong humihingi ng saklolo. Ang gate ay marahang bumukas, lumilikha ng isang mahabang anino sa ilalim ng kislap ng mga bituin. Saan tutungo ang isang paslit sa gitna ng malupit na lungsod upang hanapin ang kanyang inang itinaboy ng sarili nilang kadugo? Ang bawat anino sa madidilim at masikip na eskinita ay tila mga higanting nagbabanta sa maliit na kaluluwa ni Mika. Ang kanyang mga paa, na tanging manipis na tsinelas lamang ang suot, ay dahan-dahang lumulubog sa maputik at maruming tubig na naipon sa pagitan ng mga bitak ng kalsada. Ang lamig ng hangin ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, habang ang bawat paghinga niya ay naglalabas ng bahagyang usok sa gitna ng gabi. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi lamang sa ginaw, kundi sa matinding takot na baka hindi na niya mahanap ang kanyang ina sa gitna ng malupit na lungsod na ito. Sa kabilang dako, ang pag-ilaw ng telepono sa ibabaw ng kahoy na mesa ay naging hudyat ng isang mabilis na pagtibok ng kaba sa dibdib ni Avelina. Nang sagutin niya ito, ang tinig ni Yaya Rosa, ang tanging kasambahay na nanatiling tapat sa kanya, ay puno ng panginginig at luha. Ma'am Avelina, wala po si Mika sa kwarto niya. Nakabukas po ang gate at hindi namin siya mahanap kahit saan. Tulungan niyo po kami. Baka kung ano na ang mangyari sa bata. Ang bawat salitang binitiwan ng matanda ay tila isang malakas na hampas sa kaisipan ni Avelina. Halos mawalan siya ng ulirat. Ang kanyang mga kamay ay naging malamig na tila yelo, habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi na siya nag-atubili. Kasama si Rico, mabilis silang sumugod sa labas. Binabagtas ang mga lansangang maaaring tinahak ng isang batang nawawala. Narating nila ang isang madilim na sulok kung saan ang mga tambay ay nagkukumpulan sa paligid ng isang maliit na anino. Ang mga lalaki ay nagtatawanan ng may halong pananakot, habang ang bata ay nakasiksik sa isang sulok. Nakatakip ang mga kamay sa kanyang mga tainga at umiiyak ng walang tunog. Ang bawat hakbang ni Avelina patungo sa kanyang anak ay tila isang pakikipaglaban sa sarili niyang takot. "Mika, anak ko!" Ang sigaw ni Avelina ay puno ng pighati at pangungulila. Nang makita ang banta mula sa mga tambay, hindi nag-atubili si Rico. Iniharang niya ang kanyang matikas na pangangatawan sa pagitan ni Avelina at ng mga lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng panganib na nagpatahimik sa mga ito. Ang bawat kalamnan sa kanyang braso ay nakahanda. Nagsisilbing isang hindi matitinag na kalasag
para sa mag-ina. Sa likod ko lang kayo, Avelina. Huwag kayong bibitaw. Mariing utos ni Rico, ang kanyang boses ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng seguridad sa gitna ng kaguluhan. Nang makaalis ang mga tambay dahil sa takot kay Rico, mabilis na lumuhod si Avelina at niyakap ng buong higpit ang kanyang anak. Ang bawat hikbi ni Mika ay tila isang kutsilyong humihiwa sa puso ng ina. Ang init ng katawan ng bata ay humahalo sa lamig ng pawis ni Avelina. Isang tagpo ng dalawang pusong matagal nang naghahanap sa init ng isa't isa. Sa gitna ng kanilang pagyakap, inilapit ni Mika ang kanyang maliit na mukha sa leeg ni Avelina. Huminga siya ng malalim, tila kinukuha ang bawat bahagi ng pamilyar na amoy ng kanyang ina. Bango mo po, ma. Amoy tahanan. Bulong ng bata. Ang bawat salita ay nagdulot ng isang matinding emosyon na nagpaiyak ng tuluyan kay Avelina. Sa puntong iyon, naramdaman ni Avelina na sapat na ang kanyang tiniis. Ang kanyang anak, ang kanyang tunay na vision ng tagumpay. Ngunit ang sandali ng kanilang kapayapaan ay biglang naglaho ng ang nakakasilaw na pula at asul na liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay humati sa kadiliman ng eskinita. Ang paghinto ng mga gulong ay nagdulot ng mga tilamsik ng putik sa paligid. Bumukas ang pinto ng isang mamahaling sasakyan at lumabas si Sebastian. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala na mabilis na napalitan ng isang mapanirang ngisi. Iyan ang babaeng kumuha sa anak ko. Isang kidnapper na ang asawa ko ngayon. Sigaw ni Sebastian habang itinuturo si Avelina sa harap ng mga pulis. Sebastian, anong sinasabi mo? Natagpuan ko lang si Mika dahil tumakas siya sa kalupitan niyo. Pagtatanggol ni Avelina habang pilit na kinakaladkad ng mga pulis ang kanyang mga kamay palayo sa bata. Wag po, mama ko po siya. Gusto ko kay mama. Ang pag-iyak ni Mika ay tila isang kumpas ng pighati na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang maliit niyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa damit ni Avelina. Ngunit ang lakas ng mga otoridad ay sadyang mas matindi. Sa huling sandali, bago sila tuluyang paghiwalayin, hinila ni Avelina ang kanyang anak nang malapit at may ibinulong sa tainga nito. Isang pangako na tila isang panalangin sa gitna ng unos. Ang boses ni Avelina ay mahina, ngunit puno ng kapangyarihan, sapat na upang marinig lamang ni Mika sa gitna ng kaguluhan ng mga sirena at sigawan. Habang pinapanood ni Avelina ang kanyang anak na isinasakay sa sasakyan ni Sebastian, naramdaman niya ang malamig na metal ng posas sa kanyang mga pulso. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bintana ng sasakyan ni Sebastian, kung saan nakadikit ang maliit na palad ni Mika. Paano nalaman ni Sebastian ang eksaktong lokasyon nila sa gitna ng malawak na lungsod na ito? At anong lihim na pangako ang iniwan ni Avelina na magsisilbing tanging pag-asa ng bata sa loob ng madilim na mansyon? Ang bagong produkto ng mga De La Cruz ay tila isang sumpa na unti-unting lumalason sa kanilang dating matatag na pangalan sa merkado. Sa bawat istante ng mga supermarket, ang mga bote ng kanilang pampalasa ay nananatiling nakasalansan, hindi hinahawakan, at tila iniiwasan ng mga mamimili. Ang bawat boteng binubuksan ay naglalabas ng isang masangsang na amoy na tila kemikal sa halip na masarap na halimuyak ng mga tradisyonal na sangkap. Ang mga reklamo ay bumubuhos sa kanilang tanggapan, mga tinig ng galit at pagkadismaya mula sa mga parokyano na nagsasabing ang lasa ay tila lason na humahapdi sa lalamunan. Ang imperyong itinayo sa loob ng maraming dekada ay nagsisimulang makakita ng mga bitak na hindi kayang tapalan ng kahit anong halaga ng salapi. Sa loob ng mansyon, ang bawat sulok ay puno ng tensyong tila isang bombang nagbabadyang sumabog. Ang dating marangyang tahanan ay naging kulungan ng puot at sisi. Si Doña Carmela ay walang tigil sa pagsigaw sa mga manggagawa sa telepono. Ang kanyang boses
ay nanginginig sa galit habang pilit na ibinubunto ng sisi sa lahat maliban sa kanyang sarili. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Lorna ay walang ibang inisip kundi ang kanyang sariling luho. Sebastian, I need more budget for my shopping therapy. Stress na ako rito sa bahay and it's not good for the baby. Ang reklamo ni Lorna habang iwinawagayway ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling alahas. Lorna, can't you see we're in a crisis? Bagsak ang sales natin at puro recall ang mga produkto. Ang pabalik na sigaw ni Sebastian, ang kanyang mukha ay halatang pagod at puno ng pagsisisi. Ang iringan ng dalawa ay naging pangkaraniwang himig sa loob ng bahay, isang pagkabulok na nagsimula sa kanilang moralidad at ngayon ay lumalabas na sa kanilang paligid. Samantala, sa isang maliit na sulok ng bayan, ang pangalang Amana ay nagsisimulang maging bukambibig ng mga nanay sa palengke at mga tindera sa kanto. Ang mga produkto ni Avelina na nakabalot sa simpleng pakete ngunit punong-puno ng katapatan ay mabilis na nauubos sa mga estante. Ang bawat patak ng kanyang pampalasa ay nagdadala ng alaala ng lutong bahay, ng pagmamahal ng isang ina at ng sining na tanging si Avelina lamang ang nakakaalam. Ang tagumpay ay dahan-dahang dumarating, hindi sa pamamagitan ng ingay ng advertisement, kundi sa pamamagitan ng bulong ng mga taong nakatikim ng tunay na kalidad. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng paggawa, naupo sina Avelina at Rico para sa isang simpleng hapunan. Ang bawat subo ng sinangag at tuyo ay tila pinakamasarap na piging para sa kanila. Ang dilaw na liwanag ng bumbilya ay nagbibigay ng banayad na anino sa mukha ni Rico, na tila binabantayan ang bawat galaw ni Avelina nang may malalim na paghanga. Don't worry, Avelina. Inihahanda ko na ang lahat ng papeles para mabawi si Mika. Malapit na tayong matapos sa laban na ito. Ang pangako ni Rico, ang kanyang boses, ay tila isang malambot na musika na nagpapakalma sa nanginginig na puso ng ina. Dahil sa isang nakakatawang kwento ni Rico tungkol sa kung paano niya muntik nang masunog ang kanin habang nag-eensayo sa kusina. Napaatras si Avelina at napakawala ng isang malakas at tunay na tawa. Ang tunog ng kanyang halakhak ay tila isang lumang himig na muling narinig pagkatapos ng 15 taon ng katahimikan at pighati. Ang bawat nota ng kanyang tawa ay nagdulot ng isang matinding kilig sa dibdib ni Rico na tila nakakita ng isang bulaklak na namukadkad sa gitna ng disyerto. Ito ang unang pagkakataon na ang kaligayahan ay hindi lamang isang pangarap, kundi isang katotohanang nakahain sa harap nila. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang saya, ang telepono ni Lorna sa mansyon ay umilaw sa gitna ng dilim. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Don't forget our secret. Magbayad ka kung ayaw mong malaman ni Sebastian ang totoo tungkol sa dinadala mo. Ang panginginig ng mga kamay ni Lorna habang binabasa ang mensahe ay nagpahiwatig ng isang lihim na maaaring sumira sa huling barahan ng mga De La Cruz. Kinabukasan, habang nasa isang pagtitipon ng mga negosyante, nakatikim si Doña Carmela ng isang putahing inihanda gamit ang pampalasa ng Amana. Ang unang tikim pa lamang ay sapat na upang manlaki ang kanyang mga mata at manginig ang kanyang labi. Ang pamilyar na balanse ng tamis at anghang, ang kakaibang linamnam na tanging yang anak ni Arturo lamang ang nakakaalam. Ito ay tila isang multong bumangon mula sa hukay upang maningil. Napatingin si Carmela sa basag na garapo ng pampalasa na hawak niya. Ang bawat piraso ng kristal ay tila sumasalamin sa kanyang sariling takot. Nalaman na niyang ang babaeng itinaboy niya ay ang mismong kalaban na dahan-dahang kumikitil sa kanyang imperyo. Paano niya haharapin ang katotohanang ang buhay ng De La Cruz ay nakasalalay na ngayon sa mga kamay ng babaeng tinawag niyang basura. Ang bawat hakbang ni Doña Carmela sa loob ng malawak na supermarket ay puno ng awtoridad. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata
ay nagtatago ang isang uri ng desperasyon na pilit niyang ikinukubli. Kasunod niya si Lorna na halos hindi mailahad ang kanyang katawan sa dami ng mga mamahaling alahas at hiyang-hiya sa bawat mamimili na tinitingnan ang kanilang mga produkto ng may pandidiri. Narating nila ang gitnang bahagi ng mga estante kung saan nakahanay ang mga pampalasa ng ama na. Ang mga ito ay mabilis na nauubos, tila mga gintong tinitingala ng bawat nanay na dumaraan, habang ang mga produkto ng De La Cruz ay nananatiling puno ng alikabok sa tabi nito. "Manager! Nasaan ang manager ng lugar na ito?" Ang boses ni Doña Carmela ay tila isang matalas na bakal na humihiwa sa katahimikan ng mga mamimili. Nang lumapit ang manager na nanginginig ang mga kamay at tila isang dahon na nililipad ng hangin sa takot, itinuro ni Carmela ang mga produkto ng ama na. "Alisin niyo ang basurang ito sa mga estante niyo. Ang pamilya De La Cruz ang pinakamatagal ninyong supplier at hindi ko papayagang may isang hamak na brand ang umagaw sa pwesto namin." "Pero Doña Carmela, ang mga tao po ang naghahanap niyan. Hindi po namin pwedeng basta na lang." Ang sagot ng manager ay tila isang mahinang bulong sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Sa gitna ng tensyong ito, isang babae ang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay tila isang matikas na kumpas na nagbibigay diin sa bawat hakbang ng isang reyna. Hindi na siya ang gusgusing Avelina na pinalaya sa gitna ng ulan. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting dress, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa isang uri ng kumpiyansa na hindi kailanman nakita ng mga De La Cruz. Ang mga mamimili ang may-ari ng supermarket na ito, Doña Carmela, hindi ang iyong mga utos. Ang boses ni Avelina ay kalmado, malalim, at puno ng kapangyarihan na tila isang malawak na karagatan. Namutla si Doña Carmela habang si Lorna ay tila isang asong naninigas ang balahibo sa galit. "Avelina, paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na humarap sa amin? Isang magnanakaw na pinalayas ay naglalakas loob na mag-utos ngayon." Ang sigaw ni Lorna ay puno ng pait. Sa gitna ng kanyang galit, itinaas ni Lorna ang kanyang kamay upang isampal kay Avelina ang lahat ng kanyang puot. Ngunit bago pa man dumapo ang palad sa balat, sinalo ni Avelina ang pulso ni Lorna nang may lakas na tila isang bakal na sipit, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling banayad. Ang tunog ng pagpigil ni Avelina sa hangin ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng paghahari ng mga mapangapi. "Huwag mong dungisan ang sarili mo, Lorna. Mas lalong nakikita ang iyong pagiging desperada sa bawat kilos na ginagawa mo." Mahinang usal ni Avelina, bago marahang binitiwan ng kamay ng kabit na tila ba ito ay isang duming ayaw niyang hawakan. Humarap si Avelina kay Doña Carmela na ngayon ay nanginginig ang buong katawan habang nakatingin sa mga taong nagsisimulang maglabas ng kanilang mga telepono upang kunan ng video ang insidente. "At ikaw, Doña Carmela, gagamitin mo muli ang iyong paboritong baraha, ang utang na loob. Dapat lang, kung hindi dahil sa amin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Pinulot kita sa putikan." Ang sigaw ni Carmela, ang kanyang mukha ay naging pula sa galit at hiya. "Hindi niyo ako pinulot upang iligtas, Doña Carmela. Pinulot niyo ako upang maging aliping walang bayad sa loob ng 15 taon. Ninakaw niyo ang katalinuhan ng aking ama, ninakaw niyo ang aking kabataan, at pilit niyong ninanakaw ang aking dangal. Ngunit tingnan mo ang paligid mo." Itinuro ni Avelina ang mga bote ng ama na hawak ng mga mamimili. Ang katotohanan ay hindi kayang itago ng kahit anong pananakot. Ang lasa ng ama na ay ang boses ng hustisya na hindi niyo kailanman mapapatahimik. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang mga salitang gaya ng alipin at magnanakaw ng talino ay tila mga palasong tumatama sa marupok na ego ng mga De La Cruz. Ang bawat kislap
ng mga kamera ng telepono ay tila mga kidlat na naglalantad sa madidilim na lihim ng pamilya. Ramdam ni Carmela ang matinding hiya na tila isang mainit na apoy na pumapaso sa kanyang balat. Ang kanilang reputasyon, ang kanilang hiya na pinakaiingatan ay tila isang basong kristal na nahulog at nadurog sa harap ng publiko. Sa gitna ng kahihiyan, napilitang tumalikod si Doña Carmela at Lorna. Ang kanilang mga hakbang ay mabilis at puno ng panginginig habang hinahabol ang kanilang mga sasakyan. Iniwan nila ang supermarket na tila mga talunang sundalo. Nanatili si Avelina sa gitna ng aisle, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa direksyong tinahak ng dalawa. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang inayos ang isang hibla ng buhok na nahulog sa kanyang mukha. Hindi siya yumuko, hindi siya nanginginig. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ang bawat mamimili ng mata sa mata. Isang tahimik na pasasalamat sa mga taong naging saksi sa kanyang muling pagsilang. Gayunpaman, sa likod ng manager na tila nakahinga na ng maluwag, may isang lalaking nakatayo sa dulo ng pasilyo na nakasuot ng itim na sombrero. Hindi siya kumikilos, tila isang aninong nagmamasid sa bawat galaw ni Avelina. Nang tumingin muli si Avelina sa direksyong yon, ang lalaki ay biglang naglaho sa gitna ng karamihan na nag-iwan ng isang kakaibang kilabot sa dibdib ng babae. Sino ang misteryosong manager na tila takot na suwayin ang mga utos ng ama na at ano ang koneksyon ng aninong yon sa mabilis na pag-angat ng kanyang brand sa merkado? Ang bawat paghampas ng matigas na bagay sa pintuan ng maliit na kusina ay tila isang babala ng paparating na bagyo na nagnanais sumira sa kapayapaang pilit na binubuo ni Avelina. Ang tunog ng nayayanig na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, dahilan upang mapatigil si Avelina sa kanyang pag-aayos ng mga sangkap. Hindi nagtagal, ang pintuan ay pilit na bumukas at pumasok si Sebastian. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. May dala siyang isang mahabang bakal at ang bawat paghinga niya ay tila singasing ng isang hayop na nawalan ng bait. Akala mo ba matatakasan mo ako sa ginawa mong kahihiyan sa supermarket? Sinira mo ang pangalan ng mga De La Cruz. Sisiguraduhin kong wala kang babalikan, Avelina. Ang sigaw ni Sebastian ay puno ng pagkadesperado. Itinaas niya ang bakal at marahas na hinampas ang gilid ng kahoy na mesa. Ang pagtama ng metal sa kahoy ay naglikha ng isang malalim na uka at nagpatilamsik ng mga piraso ng kahoy sa hangin na tila mga pira-pirasong pangarap na muling winawasak. Bago pa man muling makapag-angat ng kamay si Sebastian, isang matikas na figura ang humarang sa kanyang harapan. Ang bawat kalamnan sa katawan ni Rico ay tila handa sa digmaan, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado na tila isang malalim na lawa. Iniharang ni Rico ang kanyang sarili sa pagitan ni Sebastian at Avelina. Ang kanyang presensya ay nagpaliit sa figura ng dating asawa. Ibaba mo ang bakal na yan, Sebastian. Hindi ka na nasa loob ng mansyon mo kung saan pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Ang lugar na ito ay pribadong pag-aari at bawat kilos mo ay may katumbas na kasong trespassing at malicious mischief. Ang boses ni Rico ay mababa ngunit puno ng awtoridad na tila isang matalim na espada na tumutusok sa marupok na ego ni Sebastian. Sino ka ba sa akala mo? Isang hamak na abogado lang na pilit sumasawsaw sa gulo ng may gulo. Umalis ka sa daan ko bago kita unahin. Ang pagpupumiglas ni Sebastian ay tila isang bata na naglulupasay dahil hindi nakuha ang gusto. Sinubukan niyang muling humakbang, ngunit ang bawat galaw niya ay mabilis na sinasalag ng matitigas na braso ni Rico. Naramdaman ni Avelina ang mainit na palad ni Rico sa kanyang likuran noong sandaling humupa ang tensyon. Isang tahimik na sandigan na nagpaalala sa kanya na hindi na siya nag-iisa. Ang haplos na yon ay tila isang kalasag na nagbigay sa kanya ng lakas upang humarap.
Lumapit si Avelina, hindi nangangatog, hindi umiiyak. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal, ngunit ngayon ay kinasusuklaman na lamang niya. Tama na, Sebastian. Huwag mo nang dagdagan ang kahihiyan mo. You're making yourself look even more pathetic. Ang boses ni Avelina ay malamig na tila yelo. Kinuha niya ang isang puting sobre mula sa mesa at iniabot ito sa asawa. Ito ang mga papeles para sa ating annulment. Nakabase ito sa psychological abuse at sa harap-harapang pangangalunya mo. Pirmahan mo ito at hayaan mo na kaming mamuhay ng tahimik. Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Sebastian. Ang kanyang pagyayabang ay napalitan ng gulat at hindi paniniwala. Annulment? Akala mo ba papayag ako? Akin ka, Avelina. At akin ang lahat ng kumpanyang ito. Sa gitna ng kanyang pagngangalit, pilit na iwinaksi ni Sebastian ang kamay ni Rico upang lumabas. Ngunit sa kanyang mabilis na pagtalikod, ang kanyang bag na nakasabit sa balikat ay bahagyang bumukas. Isang folder na kulay kape ang nahulog mula rito. At lumapag sa sahig, nagkalat ang ilang mga papel na may opisyal na selyo ng isang ospital. Mabilis na pinulot ni Rico ang folder, ngunit bago pa man ito mabawi ni Sebastian, ay nakita na ni Avelina ang header ng dokumento. Ito ay isang medical record na pag-aari ni Lorna. Dahil sa kuryosidad at kutob, kinuha ni Avelina ang folder at binuksan ang unang pahina. Habang binabasa niya ang mga resulta ng huling ultrasound at ang mga tala ng doktor, tila tumigil ang ikot ng mundo para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat salitang nakasulat sa papel. Sebastian, alam mo ba ang laman ng folder na ito? Ang tanong ni Avelina ay puno ng isang uri ng pait na hinaluan ng matinding gulat. Akin na yan. Private matter namin ni Lorna yan. Ang sigaw ni Sebastian habang sinusubukang ang agawin ng dokumento, ngunit mabilis siyang nailayo ni Rico. Tumingin si Avelina kay Sebastian nang may halong pandidiri at awa. Ang lihim na nakasulat sa dokumentong iyon ay tila huling pako sa krus na magpapabagsak sa lahat ng plano ng pamilya de la Cruz. Ang bawat letra sa ultrasound report ay malinaw na nagsasaad ng edad ng sanggol at ang petsa ng paglilihi. Mga petsang hindi tugma sa panahong nagsasama sina Sebastian at Lorna. Ang batang itinuturing ni Sebastian na kanyang tagapagmana, ang dahilan kung bakit niya itinapon ang kanyang asawa at anak ay hindi pala sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Avelina habang hawak ang katotohanan ito. Paano tatanggapin ng isang lalaking puno ng pride na ang tanging baraha niya para sa hinaharap ay isang malaking kasinungalingan? Ang lihim ay tila isang laso na mas mabisa kapag dahan-dahang itinusok sa ugat ng kalaban. Hawak ni Avelina ang dokumentong nagpapatunay sa panlilinlang ni Lorna. Ngunit sa halip na isampal ito agad sa mukha ng mga de la Cruz, pinili niyang maging ang arkitekto ng kanilang sariling pagkasira. Sa ilalim ng malamyos na liwanag ng buwan, habang ang simoy ng hangin ay nagdadala ng halimuyak ng mga bulaklak sa hardin, nagsimulang magpadala si Avelina ng mga pahiwatig, mga liham na walang lagda, at mga larawang malabo, ngunit sapat na upang magtanim ng binhi ng hinala sa isipan ni Doña Carmela. Alam ni Avelina ang kahinaan ng matanda, ang takot na muling maloko, at ang pagnanais na mapanatili ang dangal ng kanilang pangalan sa harap ng lipunan. Sa loob ng mansyon ng mga de la Cruz, ang katahimikan ay naging mabigat at nakakasakal. Ang bawat sulyap ni Doña Carmela kay Lorna ay puno na ng pagsusuri, tila isang agila na naghahanap ng maliit na lamat sa bawat kilos ng kabit. Ang bawat marangyang hakbang ni Lorna at ang kanyang malakas na tinig habang nag-uutos sa mga katulong ay nagdudulot na ng iritasyon sa matanda. Ang laso ng paranoia ay nagsimulang gumapang. Ang bawat pag-alis ni Lorna ay tila isang misteryo at ang bawat pagtawa nito ay tila isang pang-uuyam sa matanda.
Nagsimulang maging bilanggo ang bawat isa sa sarili nilang hinala. At ang dati nilang pagkakaisa laban kay Avelina ay unti-unting napapalitan ng malamig na pader ng kawalan ng tiwala. Kasabay ng pag-aaway sa loob ng mansyon ay ang pagbagsak ng kanilang negosyo sa labas. Ang balita tungkol sa pagkatalo ng De La Cruz Group sa isang napakalaking kontrata para sa mga hotel chains ay tila isang malakas na hampas ng alon sa kanilang marupok na bangka. Ang kontratang iyon na inaasahan nilang magliligtas sa kanilang bumabagsak na stocks ay napunta sa ama na. Ang tagumpay ni Avelina ay hindi na maikakaila. Ang kanyang brand ay naging simbolo ng kalidad na hinahanap ng mga eksperto. Ang bawat pirma sa mga bagong kasunduan ay tila isang hakbang patungo sa liwanag, malayo sa madilim na kahapon na ipinaranas sa kanya ng pamilya ng asawa. Isang gabi, matapos ang pagdiriwang ng kanilang pagkapanalo sa kontrata, nanatiling magkasama sina Avelina at Rico sa maliit na beranda. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay tila isang banayad na orkestra na nagbibigay diin sa katahimikan ng gabi. Magkatabi silang nakaupo, hawak ang bawat isa ang isang tasa ng mainit na kape na naglalabas ng usok na marahang sumasayaw sa hangin. Sa pagkakataong ito, ang pagod sa mga mata ni Avelina ay napalitan ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito, Rico. Ang pakiramdam na hindi na ako kailangang yumuko para lang mabuhay. Mahinang usal ni Avelina, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Tiningnan siya ni Rico nang may lalim na tila kayang basahin ang bawat bahagi ng kanyang kaluluwa. Deserve mo ang lahat ng ito, Avelina. At tandaan mo, simula pa lang ito ng iyong paglipad. Marahang inilapag ni Rico ang kanyang tasa at lumingon kay Avelina. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglaho, tila may magnetismo na humihila sa kanila patungo sa isa't isa. Naramdaman ni Avelina ang init ng hininga ni Rico sa kanyang balat at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghuhudyat ng isang bagong simula. Ang mga mata ni Rico ay nakatitig sa kanyang mga labi at sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Isang matinding kilig ang gumapang sa buong katawan ni Avelina. Isang pakiramdam na tila muling nabuhay ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na akala niya ay tuluyan nang namatay sa loob ng 15 taon. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga labi, marahang humilig si Avelina sa balikat ni Rico. Pinipiling namnamin ang seguridad at init ng pagkakataong yon sa isang paraang mas malalim at mas makahulugan. Gayunpaman, sa likod ng malalagong halaman sa hardin ng mansyon ng mga De La Cruz, ang kadiliman ay nagtatago ng isang panibagong panganib. Si Lorna, na nakasuot ng madilim na balabal, ay palihim na nakikipag-usap sa isang estranghero sa ilalim ng anino ng isang malaking puno. Ang kanilang mga bulungan ay puno ng pagmamadali at takot. Ang bawat sulyap ni Lorna sa paligid ay nagpapakita ng kanyang pagkadesperada na takasan ang mga matang nagmamanman sa kanya. May iniabot na makapal na sobre ang estranghero kay Lorna at ang kislap ng kasakiman sa mga mata ng babae ay tila muling nagliyab. Ano ang itinatagong plano ni Lorna upang maisalba ang kanyang sarili? At sino ang lalaking handang tumulong sa kanya upang muling baluktutin ang katotohanan? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga De La Cruz ay tila bumubulong na ng sumpa. Ang dating marangyang tahanan ay naging pugad ng lason at kawalan ng tiwala. Ang huwad na kapayapaan ay tila isang marupok na salamin na tuluyan ng nagkapira-piraso nang harapin ni Doña Carmela si Lorna sa gitna ng malawak na sala. Ang bawat salitang binitiw ng matanda ay puno ng pait. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa hawak ng mga larawan ng lihim na pakikipagtagpo ni Lorna sa hardin. Ilang beses mo na akong niloloko, Lorna. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang maruruming sikreto mo? Ang sigaw ni Carmela ay umalingaw-ngaw sa matatayog na kisame
tila isang kumpas ng pighati na nagpayanig sa mga kristal na chandelier sa itaas. Sa halip na matakot, ang mukha ni Lorna ay binalot ng isang mapanirang na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng katapangan na nagmumula sa kawalan ng kahihiyan. Huwag mo akong sigawan. Matanda ka na. You're just a bitter woman na wala ng kapangyarihan. Look at you. Pati sarili mong anak ay hindi ka na pinapakinggan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, itinaas ni Carmela ang kanyang kamay upang saktan si Lorna. Ngunit sa isang mabilis na pagkilos, itinulak ng mas bata ang matanda ng may matinding puwersa. Ang pagtama ng katawan ni Carmela sa malamig at matigas na sahig ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang balakang. At ang tunog ng pagbagsak ng kanyang mga alahas sa marmol ay tila mga barya ng karma na unti-unting naniningil. Eksaktong pumasok si Sebastian sa eksena, ngunit sa halip na tulungan ang kanyang ina, mabilis siyang lumapit kay Lorna na agad na nagpanggap na biktima. Ang bawat hikbi ni Lorna ay tila isang sining ng panlilinlang. Hinihimas ang kanyang tiyan habang nagkukunwaring nasasaktan. Sebastian, ang mama mo. Pilit niya akong sinasaktan. Paano kung may mangyari sa baby natin? Ang sumbat ni Lorna ay puno ng kamandag. Tumingin si Sebastian sa kanyang ina nang may halong galit at pagkadismaya. Ma, stop it. Lorna is carrying my heir. Kung hindi mo siya kayang tanggapin, baka oras na para ikaw naman ang humanap ng ibang matitirhan. Ang bawat salita ng kanyang anak ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa huling hibla ng dignidad ni Carmela. Iniwan nila ang matanda na nakaupo sa sahig, mag-isa, sa gitna ng kadiliman ng kanyang sariling kasakiman. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, napatingin si Carmela sa bakanteng silya sa dulo ng mahabang lamesa, ang lugar kung saan 15 taon na palaging naghahain si Avelina ng may kasamang pag-aalaga. Ngayon, wala nang magsisilbi sa kanya, wala nang mag-aalaga sa kanyang mga pangangailangan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Carmela ang matinding kurot ng pagsisisi, isang malamig na yakap ng katotohanan na ang babaeng itinapon niya ang tanging nagbigay ng tunay na kulay sa kanilang tahanan. Samantala, sa maliit na opisina ni na Avelina, ang liwanag ng telebisyon ay nagpapakita ng mga numerong mabilis na bumababa sa stock market. Ang De La Cruz Group ay tuluyan ng gumuguho. Ang kanilang mga shares ay naging walang kwenta habang ang mga mamumuhunan ay nagsisialisan. Pinapanood ni Avelina ang balita ng may kalmado ngunit malungkot na mga mata. Hindi siya natutuwa sa pagbagsak ng kumpanyang kinalakihan niya, ngunit alam niyang ito ang kailangan upang malinis ang lahat ng dumi ng nakaraan. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Rico na nakapatong sa kanyang balikat, isang tahimik na suporta na nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Justice is finally serving its purpose, Avelina. Mahinang bulong ni Rico. Ngunit ang sandali ng kanilang kapayapaan ay biglang naputol nang tumunog ang telepono ni Rico. Habang nakikinig sa kabilang linya, ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang bawat salitang kanyang naririnig ay tila isang malakas na hampas na nagpabura sa kanyang ngiti. Ibinaba niya ang telepono nang nanginginig ang mga kamay at tumingin kay Avelina nang may matinding pag-aalala. Anong nangyari, Rico? Tanong ni Avelina. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Sebastian's lawyers, naglabas sila ng isang court injunction. Ginamit nila ang isang lumang dokumento na may pirma ng tatay mo, Avelina. Sinasabi doon na ibinigay na ng tatay mo ang lahat ng karapatan sa resipi noong buhay pa siya, kapalit ng malaking halaga. Halaga, pinapasara nila ang ama na. Ngayon din, ang boses ni Rico ay puno ng pait at galit. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Avelina. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang tanging alaala ng kanyang ama,
ay muling binababoy ng mga taong walang ibang alam kundi ang magnakaw at manira. Paano haharapin ni Avelina ang panibagong pagsubok na ito kung ang mismong batas ay tila ginagamit laban sa kanya? Ang bawat piraso ng opisyal na papel na idinidikit sa mga salaming pinto ng kusina ng ama na ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Avelina. Ang mga lalaking nakauniporme ay walang emosyong isinasagawa ang kanilang tungkulin, habang ang mga dilaw na tape na may nakasulat na bawal pumasok ay dahan-dahang bumabalot sa lugar na naging saksi ng kanyang muling pagkabuhay. Nanigas si Avelina sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kopya ng dokumentong hawak niya. Isang kasunduang nagsasaad na 15 taon na ang nakalilipas. Ibinenta na raw ng kanyang ama ang lahat ng karapatan sa kanilang mga resipe sa pamilya de la Cruz. Ang pirma sa ibaba ay kamukhang-kamukha ng sulat kamay ng kanyang tatay, isang masakit na panlalait sa alaala ng taong tanging nagmahal sa kanya ng tunay. This is so unfair, Sebastian. Alam mong hindi kailanman gagawin ni Papa ito. Ang boses ni Avelina ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding pighati. Lumitaw si Sebastian mula sa kanyang marangyang sasakyan. Suot ang isang nangingiting puno ng tagumpay, ngunit bakas ang kapaguran sa likod ng kanyang mga mata. Lumapit siya kay Avelina nang may mapanguyam na tingin, tila ini-enjoy ang bawat sandali ng pagbagsak ng babaeng dati niyang minaliit. Business is business, Avelina. My lawyers found this document in our old archives. Legal ito at may tatak ng notaryo. Pero dahil mabait ako, bibigyan kita ng choice. Ibibigay ko sa iyo ang kalayaan mo at iuurong ko ang lahat ng kaso. Basta't ibigay mo sa akin ang 80% ng kumpanyang ito. Isipin mo, Avelina, you get to keep your little kitchen at kaming mga de la Cruz na ang bahala sa malalaking problema. Naramdaman ni Avelina ang init ng dugo na umaakyat sa kanyang mukha. Ang bawat salita ni Sebastian ay tila laso na napilit pumapatay sa kanyang natitirang pasensya. Akmang sasagot siya nang maramdaman niya ang matitigas at mainit na mga kamay ni Rico na humawak sa kanyang magkabilang balikat. Ang presensya ni Rico ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng malakas na agos ng galit. Huwag kang bibigay sa mga pananakot niya, Avelina. Isang desperadong hakbang na lang ito dahil alam nilang wala na silang ibang maisalba. Bulong ni Rico sa kanyang tainga. Ang boses nito ay puno ng katiyakan na nagpatahimik sa kaguluhan sa isip ni Avelina. Humarap si Rico kay Sebastian nang may matalim na tingin. Hindi kami pipirma sa kahit anong basura na inaalok mo, Sebastian. Kung sa tingin mo ay sapat na ang isang pekeng dokumento para talunin kami, nagkakamali ka. Hahanapin namin ang notaryong pumirma rito, kahit saang sulok pa ng mundo siya nagtatago. Pagkaalis ni Sebastian na may kasamang banta, naiwan sina Avelina at Rico sa loob ng madilim at saradong kusina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga poste sa labas na sumisilip sa mga bintana. Nanlumo si Avelina, ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng kawalang katarungan. Naramdaman niya ang pagtulo ng kanyang mga luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagyurak sa pangalan ng kanyang ama. Rico, paano kung hindi natin siya mahanap? 15 taon na ang nakalipas. Paano kung mawala ang lahat ng pinaghirapan natin? Ang hikbi ni Avelina ay tila isang kumpas ng pighati na bumasag sa katahimikan ng silid. Sa halip na sumagot agad, marahang hinawakan ni Rico ang mukha ni Avelina. Ang kanyang mga hinlalaki ay maingat na pinunasan ang mga luha sa pisngi ng babae. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Avelina. Ang kanyang paningin ay puno ng isang uri ng pagmamahal na tila isang sumpa at isang panata sa iisang pagkakataon. Dahan-dahang iniyuko ni Rico ang kanyang ulo at marahang hinalikan ang noo ni Avelina.
Ang haplos ng kanyang mga labi sa balat ng babae ay tila isang banal na basbas, isang tahimik na pangako na kailanman ay hindi niya ito pababayaan. Ang bawat segundo ng pagkadikit ng kanilang balat ay naghatid ng isang matinding kilig at kapayapaan sa buong katawan ni Avelina. Isang lunas na dahan-dahang naghihilom sa kanyang mga sugat. Hahanapin ko siya, Avelina. Magtago man siya sa ilalim ng lupa, kukunin ko ang katotohanan para sa'yo. Magpahinga ka muna. Ako ang bahala rito. Pangako ni Rico bago siya mabilis na umalis upang simulan ang paghahanap sa lumang notaryo publiko. Naiwang mag-isa si Avelina. Yakap ang sarili habang pilit na pinapakalma ang kanyang puso. Ngunit ang sandali ng kanyang pag-iisa ay muling nabalot ng kilabot nang ang kanyang telepono ay umilaw sa gitna ng dilim. Isang imbitasyon sa kasal ang dumating sa pamamagitan ng email na ipinadala mismo mula sa account ni Doña Carmela. Ang bawat letra sa screen ay tila mga tinik na tumusok sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kanilang pagkalugi, nagawa ni Doña Carmela na makipagkasundo sa isang matandang negosyante na kilala sa pagiging malupit ngunit napakayaman. Ang kondisyon, isang alyansa sa pamamagitan ng kasunduan sa kasal para sa hinaharap at ang pangalang nakasulat bilang ikakasal pagdating ng tamang panahon ay ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Mika. Isinasakripisyo ng mga De la Cruz ang kinabukasan ng isang inosenteng bata upang isalba ang kanilang mabulok na kumpanya. Ang boses ni Avelina ay nawala sa kanyang lalamunan. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang tambol ng digmaan. Hanggang saan ang kayang gawin ng mga De la Cruz para sa pera at paano ililigtas ni Avelina ang kanyang anak mula sa impyernong inihahanda para rito? Ang nakakasilaw na pula at asul na liwanag mula sa mga sasakyan ng mga otoridad ay tila mga kidlat na humahati sa kadiliman ng gabi sa harap ng mansyon ng mga De la Cruz. Ang bawat paghinto ng mga gulong sa graba ay nagdala ng isang uri ng hustisyang matagal nang ipinagkait. Hindi na nag-atubili si Avelina. Kasama ang mga kinatawan mula sa kagawaran ng kagalingang panlipunan o DSWD at ilang armadong pulis, tinahak niya ang malawak na hardin patungo sa pintuan ng bahay na dati niyang itinuring na tahanan, ngunit ngayon ay piitan ng kanyang anak. Wala kayong karapatang pumasok dito nang walang pahintulot. This is a private property at lumilikha kayo ng iskandalo sa harap ng aking mga kapitbahay. Ang boses ni Doña Carmela ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot habang nakatayo sa bukana ng pinto. Pilit na ibinabalot ang kanyang sarili sa isang marangyang sutlang robe upang itago ang kanyang pangangatog. Wala na akong pakialam sa ari-arian mo o sa sasabihin ng ibang tao. Carmela, isinangla mo ang kinabukasan ng anak ko para sa bumabagsak mong kumpanya. Ang sigaw ni Avelina ay puno ng kapangyarihan ng isang inang handang pumatay at mamatay para sa kanyang dugo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong yaman o pananakot. Iskandalo? Ang tanging iskandalo rito ay ang kawalan mo ng puso. Wala kang hiya, Carmela. Muling dagdag ni Avelina habang pilit siyang hinaharangan ng matanda. Mariing itinulak ni Avelina ang malaking pintuang narra. Ang bawat pag-uga ng bisagra ay tila isang kumpas ng pagtatapos ng paghahari ng mga De la Cruz. Hindi pinansin ni Avelina ang mga pagbabanta ni Carmela tungkol sa demanda at kahihiyan o hiya. Tinahak niya ang hagdanan patungo sa itaas. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tambol ng digmaan na nangingibabaw sa buong mansyon. Narating niya ang silid ni Mika na nakakandado mula sa labas. Gamit ang tulong ng isang pulis, ang pintuan ay pilit na binuksan hanggang sa ang kahoy ay magkapira-piraso at bumigay sa matinding puwersa. Sa loob ng silid, sa gitna ng malamig at madilim na sulok, nakita ni Avelina ang kanyang 7 taong gulang na anak.
Nakasuot si Mika ng isang napakagarbong puting gown na puno ng puntas at mamahaling bato. Isang damit na tila pangkasal na hindi nararapat sa kanyang edad. Nakaupo ang bata sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang kanyang mga luha ay gumagawa ng mga basa at madilim na guhit sa kanyang mukha. "Mama!" Ang hikbi ni Mika ay tila isang punyal na sumugat sa kaluluwa ni Avelina. Mabilis na lumuhod si Avelina at niyakap ng buong higpit ang anak. Naramdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan ni Mika. Ang bawat paghinga ng bata ay puno ng trauma at takot. Napansin ni Avelina ang isang napakabigat at kumikinang na kwintas na nakapalibot sa leeg ng bata. Isang kwintas na tila isang gintong tanikala na sumasakal sa kanyang pagkabata. "Hush, anak. Nandito na si Mama. Hindi ka na nila masasaktan muli." Bulong ni Avelina habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Marahas niyang hinila ang kwintas mula sa leeg ni Mika. Ang bawat pagkakalag ng lock nito ay tila pagtatanggal ng bigat na labis na nagpahirap sa kanyang anak. Itinapon ni Avelina ang mamahaling alahas sa sahig. Nang walang kahit anong pag-aalinlangan, ang pagtama ng ginto sa semento ay tila isang basura na wala ng halaga sa kanyang paningin. Sa gitna ng madamdaming tagpo, pumasok ang mga otoridad upang opisyal na kunin si Mika sa ilalim ng proteksyon ng batas. Dahil sa mga ebidensya ng psychological abuse at ang tangkang pagpapakasal sa bata sa ilalim ng isang ilegal na kasunduan, mabilis na tinanggalan ng karapatan si Sebastian bilang ama. Ang batas na dati ay tila kaaway ni Avelina ay ngayon ay naging kanyang pinakamalakas na kalasag. Habang inaalalayan ni Avelina si Mika palabas ng silid, dumaan sila sa harap ni Sebastian na noon ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa at pagkatalo. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Avelina. Para sa kanya, ang lalaking ito ay isa na lamang anino ng isang masamang panaginip. Nang marating nila ang unang palapag, biglang bumukas ang pintuan ng mansyon. Pumasok si Rico, ang kanyang puting polo ay may mga mantsa ng tuyong putik at ang kanyang labi ay may maliit na sugat na may bakas pa ng dugo. Hingal na hingal siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tagumpay. Hawak niya ang isang malaking brown envelope na may mga mantsa rin ng pulang likido. Isang patunay na hindi naging madali ang kanyang pakikipaglaban upang mahanap ang katotohanan. "Avelina, nahanap ko na siya. Hawak ko na ang lahat." Ang boses ni Rico ay gumaralgal sa pagod at emosyon habang iniabot ang sobre sa babae. Tiningnan ni Avelina ang envelope na may dugo at pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Rico. Ang pasasalamat at paghanga sa kanyang puso ay tila isang mainit na agos na nagbigay ng huling piraso ng kanyang pagkatao. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na hiyaw ng sirena ng ambulansya ang muling narinig mula sa labas at isang panibagong kaguluhan ang nagmula sa direksyon ng kusina kung saan naroon si Lorna. Ano ang nilalaman ng envelope ni Rico na kailangan niyang dumanak ng dugo upang makuha? At anong trahedya ang kasalukuyang nagaganap kay Lorna sa gitna ng lahat ng ito? Sa loob ng tahimik na silid, ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ni Avelina habang binabasa ang nilalaman ng dokumentong iniabot ni Rico. Ang bawat salita sa sinumpaang salaysay ng lumang notaryo ay tila mga liwanag na nagtataboy sa madidilim na ulap ng kasinungalingan. Malinaw na isinaad dito na ang pirma ng kanyang ama ay sadyang ginaya at ang dokumento ay ginawa lamang noong nakaraang taon sa ilalim ng utos ni Doña Carmela. Ang katotohanan ay sa wakas ay nakalaya na mula sa mga kamay ng mga mapagsamantala. Nahanap ko siya sa isang liblib na baryo sa Norte Avelina. Noong una ay ayaw niyang magsalita dahil sa takot, pero nang malaman niya ang ginagawa nila kay Mika, hindi na siya nag-atubili. Mahinang paliwanag ni Rico,
Ang kanyang boses ay bakas ang matinding kapaguran. Napatingin si Avelina sa sugat sa labi ni Rico. Ang bakas ng dugo ay tuyo na nana, ngunit ang pamamaga ay naroon pa rin. Kumuha siya ng isang maliit na first aid kit at lumapit sa lalaki. Marahang idinampi ni Avelina ang bulak na may alkohol sa sugat ni Rico. Ang bawat dampi ay tila isang haplos ng pasasalamat. Napangiwi ng bahagya si Rico, ngunit nanatiling nakatitig sa mga mata ni Avelina. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Bagkus, ito ay puno ng mga emosyong hindi na kailangang bigkasin. Rico, bakit mo ito ginagawa? Bakit kailangan mong dumanas ng ganitong sakit para lang sa akin? Tanong ni Avelina. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa paghanga at pag-aalala. Dahil 15 taon kitang pinanood na nasasaktan habang wala akong magawa, Avelina. Ngayon na may pagkakataon na ako, hindi ko hahayaang may humarang pa sa kaligayahan mo. I want to help you build a new life, a life where you are the queen of your own heart. Seryosong sagot ni Rico. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa kamay ni Avelina na naglilinis ng kanyang sugat. Pinatitigil ang kilos nito upang makuha ang buong atensyon ng babae. Isang matinding kilig ang gumapang sa buong pagkatao ni Avelina. Ang pakiramdam ng pagpapatawad sa kanyang sarili sa mga maling desisyon sa nakaraan ay unti-unting nagbubukas ng pinto para sa isang bagong pag-ibig. Building a new future? Kasama ka? Mahinang tanong ni Avelina. Ang kanyang tinig ay tila isang bulong ng hangin. Ngumiti si Rico. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Always, Avelina, hanggang sa dulo. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang pahinga lamang bago ang huling sagupaan. Sa kabilang dako ng lungsod, ang pamilya de la Cruz ay desperadong nag-oorganisa ng isang marangyang ika-50 anniversary gala. Ito na ang huli nilang baraha upang kumuha ng mga bagong investor at isalba ang kanilang mabulok na kumpanya mula sa bangkarote. Alam ni Avelina na ito na ang tamang oras upang tapusin ang lahat. Tumayo si Avelina sa harap ng isang malaking salamin habang isinusukat ang isang napakagandang pulang gown na binili niya para sa gabing iyon. Ang kulay ng tela ay tila nagbabagang apoy na sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang mula sa abo ng kanyang mga pasakit. Wala na ang kupas na apron at ang maputik na sapatos. Ang babaeng nasa harap ng salamin ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang bawat tahi ng gown ay nagpapakita ng kanyang bagong nahanap na dignidad at kapangyarihan. Lihim niyang ipinasok ang kanyang pangalan bilang ang misteryosong VIP investor na matagal nang pinakahihintay ng mga de la Cruz. Ang bawat hakbang ng kanyang plano ay tila isang maingat na laro ng chess kung saan ang hari ng kalaban ay malapit ng ma-checkmate. Dumating ang gabi ng anibersaryo. Ang hotel ballroom ay puno ng mga kumukutitap na chandelier at ang tunog ng mga basong kristal na nagkakantingan ay tila isang huwad na musika ng tagumpay para sa mga de la Cruz. Nakatayo sina Sebastian at Doña Carmela sa gitna ng silid, pilit na ngumingiti sa mga bisita kahit na ang bawat isa sa kanila ay alam na ang kanilang kumpanya ay tila isang lumulubog na barko. Sa labas ng hotel, huminto ang isang itim na luxury car. Ang pagpihit ng lock ng pinto ay naghudyat ng pagbaba ang isang babaeng nagpatahimik sa lahat ng naroon sa bukana. Habang humahakbang si Avelina, papasok sa carpet, ang nakakapasong liwanag ng mga kamera mula sa mga reporter ay nagsimulang magkislapan, tila mga kidlat na naglalantad sa kanyang kagandahan at tapang. Ang bawat flash ng kamera ay tila isang pagkilala sa kanyang bagong anyo. Handa na si Avelina na harapin ang mga taong sumira sa kanyang buhay, dala ang isang katotohanang dudurog sa kanilang huling ilusyon ng kapangyarihan. Sa kanyang bawat hakbang patungo sa loob ng ballroom, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin.
Handa na ba ang pamilya de la Cruz na harapin ang multo ng babaeng itinuring nilang basura? Ngayong siya na ang may hawak ng kanilang kapalaran, ang bulwagan ng hotel ay nagliliwanag sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga nakabiting brilyante. Ngunit ang kinang ng paligid ay hindi sapat upang itago ang amoy ng pagkabulok sa loob ng imperyo ng mga de la Cruz. Ang bawat panauhin na dumating ay may dalang huwad ng ngiti, habang ang marahang pag-uumpugan ng mga basong kristal ay lumilikha ng isang marangyang tunog na tila nagtatangkang takpan ng tensyong bumabalot sa bawat sulok. Nakatayo sina Sebastian at Doña Carmela sa gitna ng entablado, pilit na ipinapakita ang isang matatag na harapan sa harap ng mga mamamahayag at mga negosyante. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig sa likuran, hawak ang huling pag-asa na ang VIP investor na kanilang pinakahihintay ay darating upang isalba ang kanilang mabulok na kumpanya. Sa gitna ng pagtitipon, dahan-dahang bumukas ang malalaking pintuan ng ballroom. Ang bawat mata sa loob ng silid ay napabaling sa bukana at ang ingay ng mga pag-uusap ay uwantunting napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Humakbang pumasok si Avelina. Ang kanyang pulang gown ay tila isang dumadaloy na ilog ng apoy sa gitna ng malamig na puting paligid. Ang bawat pagtama ng kanyang matulis na takong sa makintab na sahig ay tila isang matikas na kumpas ng hustisya na nagbibigay diin sa kanyang muling pagsilang. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng may karangalan at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng talas na tila kayang hiwain ang bawat kasinungalingang itinayo ng pamilya de la Cruz. Namutla si Doña Carmela nang makita ang babaeng minsan niyang tinawag na basura. Ang kanyang hininga ay tila nabara sa kanyang lalamunan, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na kumapit sa kanyang perlas na kwintas hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Si Sebastian naman ay tila nakakita ng isang multo. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas sa gulat, ngunit ang gulat na iyon ay mabilis na napalitan ng isang uri ng pagnanasa nang makita ang kagandahan at kapangyarihang taglay ng kanyang asawa. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang kurbata at humakbang patungo kay Avelina, pilit na ibinabalik ang kanyang mapanlinlang na karisma. "Avelina, you look stunning. Hindi ko akalaing darating ka. Maybe we can talk privately. Alam kong marami tayong kailangang ayusin for the sake of our family and our business." Ang bulong ni Sebastian nang makalapit siya, ang kanyang boses ay puno ng maling tamis, na tila laso na nakabalot sa asukal. Tiningnan lamang siya ni Avelina nang may malamig na pagkadiri. Hindi niya hinayaan na madikit ang balat ni Sebastian sa kanyang balikat noong tangkain nito siyang hawakan. "Hindi ako pumunta rito bilang asawa mo, Sebastian, at wala na tayong pamilyang dapat pang pag-usapan. I am here for business and only business," ang sagot ni Avelina. Ang kanyang tinig ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang bawat salita niya ay tila isang pader na hindi na kailanman matitibag ng lalaki. Nagsimula ang programa at tumayo si Doña Carmela sa podium. Ang kanyang boses ay gumaralgal ng sandali, ngunit pinilit niyang magpatuloy sa pagyayabang tungkol sa 50 taon ng katapatan at pamana ng kanilang kumpanya. Bawat papuri niya sa kanilang sarili ay tila isang malakas na sampal sa katotohanan. Habang nagsasalita ang matanda, pumasok sa bulwagan si Lorna. Ang kanyang mukha ay balisa. Ang kanyang marangyang ayos ay hindi sapat upang itago ang kanyang panginginig. Lumapit siya kay Sebastian sa harap ng maraming tao, humihingi ng pera at atensyon na nagdulot ng mga mapanuring bulungan mula sa mga bisita. Ang hiya na pilit na pinoprotektahan ni Carmela ay unti-unting naglalaho sa bawat kilos ng kabit ng kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhan, tinawag ang VIP investor upang magbigay ng pahayag. Marahang tumayo si Avelina at naglakad patungo sa entablado. Ang bawat flash ng mga kamera ay tila mga kidlat na naglalarawan ng kanyang tagumpay.
Kinuha niya ang mikropono at ang kanyang presensya ay tila naging sentro ng buong mundo. Tumingin siya ng diretso kina Sebastian at Carmela na noon ay nakatayo sa gilid, umaasa sa isang himala. Ang pamana ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng pagnanakaw ng katalinuhan ng iba. At ang isang imperyo ay hindi mananatiling nakatayo kung ang pundasyon nito ay puro kasinungalingan. Ang panimula ni Avelina, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, tila isang hatol na wala ng urungan. Ang bawat panauhin ay napatigil sa paghinga. Ang nakakapasong liwanag ng projector sa likod ni Avelina ay biglang bumukas, naglalabas ng isang malaking imahe ng dokumentong nakuha ni Rico. Pag-usapan natin ang totoong pamana ng mga De La Cruz. Ang kanyang malamig na anunsyo ay nagpatahimik sa buong silid. Ano ang magiging reaksyon ng mga De La Cruz kapag ang kanilang lihim ay hindi lamang binulong sa dilim, kundi isinigaw na sa harap ng buong mundo? Ang nakakapasong liwanag mula sa projector ay tila isang banal na apoy na naglalantad sa bawat sulok ng kadilimang itinago ng mga De La Cruz. Sa dambuhalang screen sa likod ni Avelina, ang imahe ng pekeng dokumento at ang malinaw na pirma ng kanyang ama ay naging saksi sa isang krimeng 15 taon nang nakabaon. Kasunod nito, ang isang recording ng tinig ng matandang notaryo ay umaling-awngaw sa buong ballroom. Isang paos at nanginginig na boses na nagtatapat kung paano siya binayaran ni Doña Carmela upang palsipikahin ang lahat. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila mga palasong tumatama sa huling depensa ng pamilya. Ang mga mamumuhunan at mga panauhin na kanina lamang ay nakikipagnitian ay nagsimulang mag-alisan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at takot na madamay sa napakalaking iskandalo. Ang marangyang bulwagan na kanina ay puno ng musika, ay binalot ng mga bulungan na tila mga bubuyog na nagkakagulo. Nakita ni Doña Carmela ang kanyang mundo na unt-unting gumuho. Sa gitna ng kanyang desperasyon, bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib at dahan-dahang bumagsak sa sahig, pilit na nagpapanggap na aatakihin sa puso upang makuha ang awa ng mga tao. Ngunit walang lumapit, walang tumulong. Ang bawat panauhin ay dumaan lamang sa kanyang tabi. Iniiwan ang matanda sa gitna ng kanyang sariling entablado ng panloloko. Hindi pa natatapos doon ang hatol ni Avelina. Kinuha niya ang isa pang dokumento mula sa kanyang maliit na clutch bag at hinarap si Sebastian na noon ay tila isang rebultong nawalan ng buhay. Sebastian, akala mo ba ay nakahanap ka na ng tagapagmana? Akala mo ba ay itinapon mo ang pamilya natin para sa isang tunay na dugo ng mga De La Cruz? Ang boses ni Avelina ay puno ng isang uri ng pait na naging matamis na tagumpay. Iniabot niya ang resulta ng DNA test kay Sebastian. Ang bawat letra sa papel ay tila mga kidlat na sumunog sa huling barahan ng lalaki. Ang bata sa sinapupunan ni Lorna ay hindi kanya. Ang pagtataksil ni Lorna ay mas matindi pa sa inaasahan niya. Ginamit lamang siya ng babae upang magkaroon ng marangyang buhay. Ang bawat ugat sa leeg ni Sebastian ay lumitaw sa matinding galit. Ang kanyang mukha ay naging kulay lila habang tinititigan si Lorna na ngayon ay nanginginig sa takot sa isang sulok. Sa gitna ng kanyang pagngangalit, sinugod ni Sebastian si Lorna. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa matinding puot. Ngunit bago pa man siya makagawa ng karahasan, mabilis siyang hinarang ng mga security guard ng hotel. Kinaladkad ang magkasintahang taksil palabas ng ballroom. Ang kanilang mga sigaw ng pagsisisi at galit ay unti-unting naglaho sa malayo, habang ang bawat mata ng publiko ay nakatutok sa kanilang kahihiyan. Ang hiya na pilit nilang itinatago ay naging isang malaking marka sa kanilang mga noo na hindi na kailanman mabubura. Eksaktong pumasok si Rico kasama ang mga otoridad at mga sheriff ng korte. Hawak nila ang opisyal na utos
upang kumpiskahin ang lahat ng ari-arian ng mga De La Cruz, kabilang ang mansyon, ang mga kotse at ang mismong kumpanya na ngayon ay legal na naibalik sa pangalan ni Avelina bilang tagapagmana ni Arturo. Ang katarungan ay dumating na tila isang malakas na agos na luminis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Napilitang lumuhod si Doña Carmela sa paanan ni Avelina. Ang kanyang marangyang gown ay kumalat sa sahig na tila isang basahang walang kwenta. Avelina, maawa ka. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Kami ang nagpalaki sa iyo. Huwag mo kaming pabayaan sa kalsada. Ang pagmamakaawa ng matanda ay puno ng mga pekeng luha at desperasyon. Malamig na tinitigan ni Avelina ang babaeng nagpahirap sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Marahan niyang hinila ang dulo ng kanyang gown upang hindi ito mahawakan ni Carmela. Binayaran ko na ng luha at dugo ang bawat sentimong sinasabi mong utang ko, Doña Carmela. Ang utang na loob ay ibinibigay sa taong may malasakit, hindi sa taong magnanakaw at mapangapi. Ngayon, kayo naman ang magbabayad sa bawat taon na ninakaw niyo sa akin at sa tatay ko. Tumalikod si Avelina at hindi na lumingon muli. Sa kanyang bawat hakbang palabas ng ballroom, naramdaman niya ang pag-alis ng isang napakabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang paghilom ng kanyang mga sugat. Nang marating niya ang malalaking pintuan ng hotel, marahan itong bumukas upang salubungin siya. Ang sikat ng araw ng bagong umaga ay tumama sa kanyang mukha. Isang mainit at nakasisilaw na liwanag na naghudyat ng pagtatapos ng mahabang gabi ng kanyang pagdurusa. Huminga siya ng malalim. Ang sariwang hangin ay tila isang awit ng kalayaan. Sa labas, nakatayo si Rico kasama si Mika na masayang tumakbo patungo sa kanya. Ang bawat yakap ng kanyang anak at ang matatag na tingin ni Rico ay nagpaalala sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga gusali o kumpanya, kundi sa kapayapaan ng puso at sa pag-ibig na tapat. Iniwan ni Avelina ang gumuguhong imperyo ng mga De La Cruz sa likuran habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa liwanag ng kanyang bagong simula. Isang taon ang mabilis na lumipas na tila isang ilog na dahan-dahang naglilinis sa mga bakas ng putik mula sa isang malakas na bagyo. Ang opisina ng ama na ay hindi na lamang isang maliit na kusina. Ito ay isa na ngayong gusali na puno ng liwanag, kung saan ang bawat empleyado ay nagtatrabaho ng may ngiti at dignidad. Ang halimuyak ng mga pampalasa na nananalaytay sa mga pasilyo ay hindi na amoy ng pagpapaalipin, kundi amoy ng tagumpay at ng pagpapatuloy ng pangarap ng kanyang ama. Si Avelina ay kinikilala na ngayon bilang isa sa pinakamahusay na leader sa industriya. Isang babaeng ang pundasyon ay katapatan at husay. Sa kabilang dako, ang karma ay tahimik, ngunit malupit na naningil sa mga taong sumira sa kanyang nakaraan. Sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, si Sebastian ay nananatiling nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro luho, ang hawak ay ngayon ay puno na ng kalyo mula sa paggawa sa loob. Ang kanyang pride ay tuluyan ng nadurog at ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang mga maling desisyon. Si Doña Carmela naman ay matatagpuan sa isang payak na home for the aged. Wala na ang mga katulong na naghihintay sa bawat utos niya. Wala na ang mga hiyas na nagbibigay sa kanya ng huwad na halaga. Ang kanyang bawat araw ay puno ng katahimikan, isang uri ng parusa kung saan ang tanging maririnig niya ay ang kanyang sariling budhi na nagpapaalala sa lahat ng kanyang kasakiman. Si Lorna naman ay nawala na parang bula matapos makuha ng mga otoridad ang lahat ng kanyang linakaw. Iniwan siyang mag-isa at walang kahit na anong masasandalan. Itinatag ni Avelina ang amana ni Arturo Foundation, isang organisasyong naglalayong magbigay ng legal at emosyonal na tulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa loob ng tahanan.
Ang bawat babaeng natutulungan niya ay tila isang bahagi ng kanyang sarili na muling nabubuhay at nagkakaroon ng boses. Si Mika ay lumalaking masaya at malusog. Ang kanyang mga mata ay wala na ang takot na dati ay bumabalot sa kanya dahil alam niyang mayroon siyang inang handang maging kalasag sa anumang unos. Isang hapon, habang ang kulay ng langit ay unt-unting nagiging kahel sa paglubog ng araw, nagsasama-sama ang tatlo sa loob ng bagong bahay ni na Avelina. Ang tunog ng mga kubyertos na marahang tumatama sa porselanang plato ay tila isang masayang himig ng tahanan. Si Rico ay abala sa pagtulong kay Avelina sa pagluluto. Ang kanilang mga balikat ay paminsan-minsang nagkakadikit na nagdadala ng isang pamilyar at matamis na init. You know, Avelina, this is the most perfect recipe we've ever made. Biro ni Rico habang tinitikman ng ulam. Natawa ng bahagya si Avelina. Ang kanyang halakhak ay tila isang malambot na musika na pumupuno sa bawat sulok ng silid. Bolero ka pa rin, Rico, but thank you for everything. Marahang ibinaba ni Rico ang sandok at kinuha ang mga kamay ni Avelina. Sa gitna ng kusina, sa pagitan ng amoy ng bawang at paminta, ay dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod. Walang malaking party, walang mga kamera, tanging ang matapat na tingin ng isang lalaking naghintay ng 15 taon. Avelina, matagal na tayong naglalakad sa dilim. Ngayong nasa liwanag na tayo, gusto kong tanungin kung handa ka bang buuin ang natitira nating buhay ng magkasama. Will you marry me? Ang boses ni Rico ay puno ng panginginig at wagas na pag-ibig. Ang bawat tibok ng puso ni Avelina ay tila isang pagsang-ayon sa tadhana. Tiningnan niya si Mika na nakasilip sa pinto at masayang tumango sa kanya. Sa gitna ng mga luha ng kaligayahan, marahang bumulong si Avelina ng isang matatag na oo. Ang pagsuot ng singsing sa kanyang daliri ay hindi lamang simbolo ng kasal, kundi simbolo ng isang bagong kabanata na puno ng pag-asa. Napatawad na ba ni Avelina ang mga De la Cruz? Ang sagot ay nasa kapayapaan ng kanyang isip. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili sa dilim ng matagal at hinayaan na niya ang batas at ang langit ang maghusga sa iba. Nakahanap na siya ng tunay na kapayapaan, isang uri ng katahimikan na hindi nakadepende sa yaman kundi sa pagiging totoo sa sarili. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento sa bawat pusong nakikinig ay malinaw. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang tiniis o sa bigat ng kanyang dinalang krus, kundi sa tapang niyang talikuran ang poot upang yakapin ang muling pagsilang. Ang bawat wakas ay simula lamang ng isang mas magandang bukas kung ikaw ay may lakas na muling magmahal at magtiwala.